Sa Thailand, ang arkeologong si Lok ay nagmomotorsiklo habang binabalewala ang lahat ng tawag mula sa isang nagngangalang Kazem. Maya-maya ay pinalibutan siya ng mga sasakyan at hiningi ni Kazem kay Lok na ibalik ang tubo na naglalaman ng painting na ninakaw niya sa kanyang boss. May armas ang isa sa mga tauhan ni Kazem kaya inanunsyo ni Lok na hihinto siya sa tabi. Sa halip, itinigil niya ang motor at hinintay na mauna ang mga sasakyan bago kumuha ng ibang daan. Nagkaroon ng habulan at mabilis na kumilos si Lok hanggang sa bumangga ang mga humahabol sa ibang sasakyan. Pumasok siya sa isang palengke kung saan hindi makakasunod ang mga kotse kaya ang tanging natitirang kaaway ay isang lalaking nakabisikleta. Nang pumasok si Lok sa isang apartment, masyadong masikip ang espasyo kaya bumangga rin ng biker. Pagkatapos bumaba sa hagdan, lumabas si Lok ng gusali ngunit hinarang siya ng sasakyan ni Kazem. Tumalsik siya mula sa kanyang motor pero dahil agad na pinalibutan ng mga lokal ang sasakyan, nakapangapang palayo si Lok. Tinakot ni Kazem ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaril sa hangin at pinasugod ang kanyang mga tauhan upang ipagpatuloy ang paghabol ng lakad. Gamit ang sugatang binti, mabilis na kumilos si Lok habang nagpapaputok ng baril ang kanyang mga kaaway. Tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan upang sabihing hindi siya aabot sa kanyang flight kaya sinabihan siyang mag-tren na lang. Matapos tumawid sa isa pang palengke, ninakaw ni Lok ang kariton ng pagkain ng isang tindero at muli siyang sinundan ni Kazem gamit ang kotse nito. Inalis ni Lok ang kariton mula sa motor at bumangga ito sa sasakyan ni Kazem na naging sanhi ng pagkalat ng apoy sa windshield nito. Bumangga si Kazem sa trapiko at pinalibutan siya ng mga pulis habang nakatakas naman si Lok. Sa istasyon, tumalon si Lok mula sa motor at hinabol ang tren at nagawang makasakay sa huling segundo. Noong gabing iyon, nakatulog siya sa kanyang upuan at nanaginip na nasa loob ng isang sinaunang gusali kung saan nakahanap at nagnakaw siya ng isang gintong maskara. Nang magising siya, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Esme na nakaupo sa kanyang tapat. Ipinaliwanag nito na ang trabaho niya ay bawiin ang mga natatanging painting at ang mga lalaki sa ibang upuan ay nagtatrabaho para sa kanya. Tumanggi si Lok na ibigay ang painting kaya naglabas ng kutsilyo si Esme habang sinimulang sakalin si Lok ng isang tauhan mula sa likod. Sinubukan ni Esme na kunin ang tubo at sinipa si Lok nang hindi ito bumitaw ngunit ang braso niya ang nahawakan ni Lok. Sa pamamagitan ng paghubad ng kanyang jacket nakalayo si Esme. Pagkatapos ay kumuha si Lok ng plato mula sa mesa at ipinukpok ito sa ulo ng tauhan bago ito headbutt in upang tuluyang mabitawan siya. Ngayon ay nahawakan na niya si Esme habang sinisipa ang isa pang tauhan, gayunpaman mabilis siyang binugbog ni Esme bago ito muling naglakad palayo. Kailangang labanan ni Lok ang isa pang lalaki bago maabot si Esme at ipinagtanggol ni Esme ang sarili gamit ang kutsilyo na aksidenteng nakaputol sa strap ng tubo. Habang nakahawak sila sa magkabilang dulo ng strap, iniwasan ni Lok ang lumilipad na kutsilyo at hinila ang tubo upang mapatalsik si Esme sa banyo kung saan niya ito ikinulong. Pagkatapos noon, umakyat si Lok sa bubong ng tren at naghintay hanggang sa may malapit na water tower upang talunan ito. Hindi niya maayos na nahawakan ng rehas at nahulog siya sa bubong ng isang kubo. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan upang pasundo. Samantala sa London, tinatalakay ng kapatid ni Lok na si Charlotte ang mga detalye ng kanyang diborsyo sa kanyang nangangaliwang dating asawa na si Harold at sa abogado nito. Gusto ni Harold ang buong kustodiya ng kanilang anak na ikinagalit ng husto ni Charlotte. Maya-maya nasa trabaho si Charlotte sa museo at nagulat nang makita si Lok. Nagkunwari itong bumibisita lang pero dahil halos hindi na sila nagkikita, nahulaan ni Charlotte na nasa panganib ito. Iniisip ni Lok na dapat sumama si Charlotte sa kanyang mga pakikipagsapalaran gaya ng ginagawa nila noon kasama ang kanilang ama, ngunit ipinaalala ni Charlotte na isa na siyang ina ngayon kaya gusto niyang panatilihin ang kanyang trabaho bilang curator. Pagkatapos ay sinabi ni Lok sa kanya na may sira ang isa sa mga painting. Habang tinitingnan nito ni Charlotte, nagnakaw si Lok ng ibang painting mula sa dingding. Agad na tumunog ang alarm at tumakbo si Lok habang nagsisimulang mag-lock ang mga pinto. Sinundan siya ni Charlotte sa labas at hiningi ang painting pero sinabi ni Lok na ibibigay lang niya ito kung sasakay siya sa kanyang kotse. Mabilis na humarurot si Lok at nagsasagawa ng mga delikadong pagliko upang lituhin ang mga sasakyan ng pulis na humahabol na sa kanya. Matapos dumaan sa ilang makikitid na kalye, pumasok siya sa likod ng isang truck na minamaneho ng kanyang mga kasamahang sina Murphy at Deb. Nakilala sila ni Charlotte dahil sila ang dating team ng kanyang ama. Habang nagtatalo sina Lok at Charlotte tungkol sa buhay na pinili niya, sinuri ni Murphy ang ninakaw na painting at napagtantong hindi yun ang hinahanap nila. Sinabi ni Lok sa kanyang kapatid na maaari na nitong ibalik ang painting bago ito pinatulog gamit ang isang spray. Ilang sandali pa ay nagising siyang mag-isa sa isang bench sa parke. Nagmamadaling bumalik si Charlotte sa museo kung saan iniimbestigahan ni Inspector Jamal ang kaso. Naghihinala siya na tinulungan ni Charlotte si Lok pero habang nagtatalo sila, napansin nilang naibalik na ang painting sa kinalalagyan nito. Pagkatapos ng trabaho, sinubukan ni Charlotte na sunduin ang kanyang anak na si Thomas pero hindi ito pinayagan ni Harold dahil nabalitaan itong suspect na siya ngayon. Galit na pinuntahan ni Charlotte si Lok dahil sa pagkasira ng kanyang buhay at nahanap niya itong kasama ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Owen. Ipinaliwanag nito na mamamatay na siya dahil sa cancer kaya kinuha niya ang team upang hanapin ang Mountain of Youth na maaaring tanging lunas.
Sinabi ni Charlotte na ang fountain ay isang myth lamang, ngunit naniniwala si Locke na ang lahat ng myth ay may bahid ng katotohanan. 12 ng kultura sa lahat ng kontinente ang nagsulat tungkol sa fountain na hindi maaaring isang nagkataon lamang. Sinasabing ang lokasyon ng fountain ay itinago ng Diyos sa mga tao. Naniniwala ang team na ang impormasyon ay ipinasa sa bawat henerasyon sa mga partikular na pamilya na bumubuo sa mga tagapangalaga ng landas na ang trabaho ay protektahan ng lihim. May teorya si Locke na si Esme ay isa sa mga tagapangalagang iyon. Noong 1600, 6 na artista ang gumawa ng kasunduan upang ibunyag ang lokasyon sa pamamagitan ng pagtatago ng mga pahiwatig sa iba't ibang painting. Ito ang mga painting na ninanakaw ni Locke mula sa ibang bansa. Ang mga painting ay may mga lihim na pirma na binabasa bilang 6 at isa sa Latin na nangangahulog ang 6 na canvas ngunit iisang landas. May marka rin ng mga ito ng iba't ibang letre pero hindi pa natutukoy ng team ang kahulugan ng mga ito. Napagtanto ni Charlotte na maling painting ni Rembrandt ang nanakaw nila at gusto nilang malaman kung nasaan ang totoo. Hindi siya sasama sa kanila dahil nag-aalala siya sa kanyang anak kaya nag-alok si Owen ng kanyang napakamakapangyarihang mga abogado upang tulungan siya. Bilang kapalit, sinabi ni Charlotte sa kanila na i-research ang pamilyang Vanderbilt. Sa gabi, nagbabasa si Locke tungkol sa mga Vanderbilt sa isang cafe kung saan nilapitan siya ni Esme. Sinabihan siya nitong itigil ang paghahanap kundi babarilin niya ang bawat miyembro ng team. Kinabukasan, dumalo si Locke sa piano recital ni Thomas at sinabi kay Charlotte na nahanap na niya ang totoong painting. Matapos ang ilang pagtatalo, nakumbinsi niya itong sumama sa pagbawi nito. Pagkalipas ng ilang panahon, ang team ay nasa isang barko sa Ireland para hanapin ang isang lumubog na cruise liner kung saan huling nakita ang painting. Nagpadala ng mga espesyal na drone sa ilalim ng dagat upang putulin ang bahagi ng cruise liner na naglalaman ng lahat ng first class na gamit at nilagyan ito ng mga flotation tank upang lumutang sa ibabaw. Kapag nakalutang na ang cruise liner, papasok ang magkapatid upang hanapin ang painting habang si Charlotte ang nagsisilbing guide gamit ang isang lumang mapa. Sa pangunahing barko, may nakitang papalapit ang team sa radar at sinubukang babalaan si Locke ngunit hindi gumagana ang mga radyo. Isang helicopter ang nagbaba kay Esme at kanyang mga tauhan sa cruise liner. Sa loob, uminom si Charlotte ng alak na nahanap niya sa isang cabinet habang gumagamit si Locke ng blowtorch upang buksan ang isang closet na may pangalan ni Vanderbilt. Naglabas siya ng isang lumang kahon at sa loob ay nahanap ang nawawalang painting kaya nag-toast ang magkapatid para sa kanilang tagumpay. Gusto ring magnakaw ni Locke ng mga alahas pero sinampal ni Charlotte ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya na hindi sila mga nagnanakaw sa puntod. Nagsisimula ng pumalya ang mga flotation tank kaya wala na silang gaanong oras. Nang subukan nilang lumabas, pinalibutan sila ng team ni Esme na pawang may mga armas. Hindi nito napigilan ng dalawa na labanan sila at sa proseso ay nahulog ang bag na naglalaman ng painting. Nagpaputok ng baril ang mga lalaki na humadlang kay Esme na malapitan ng bag. Tumatalbog ang mga bala sa bakal ng liner at tinamaan pa ang helicopter. Kamalas-malasan, nadamay din ang mga flotation tank. Nagsimulang pasukin ng tubig ang cruise liner at nadulas si Locke kaya sinamantala ng isang lalaki ang pagkakataon na tutukan siya ng baril. Pinukpok ni Charlotte ang upuan ng ulo ng lalaki at nagmadali si Locke na kunin ang painting, ngunit napatigil ng gawing hostage ni Esme si Charlotte. Umalis ang helicopter dahil sa pinsala at nagsimulang lumubog ang cruise liner. Hindi naniniwala si Locke na sasaktan ni Esme si Charlotte at sinubukang magpalipas ng oras ang biglang yumanig ang cruise liner. Ginamit ni Charlotte ang pagkakataon upang saktan si Esme at itulak ito sa balkonahe para mahulog sa tubig. Nang subukan ng magkapatid na tumakbo palabas, itinulak sila pabalik ng isang malakas na alon at naipit ang binti ni Locke sa isang lambat dahilan para manatili siya sa ilalim ng tubig. Habang lumulubog ang liner, sumisid si Charlotte at pinalaya ang kanyang kapatid na nagbigay daan upang mabilis silang makalangoy sa ibabaw at mailigtas ng kanilang team sa isang bangka. Pagbalik ni Charlotte sa London, hiniling ni Harold na kunin niya si Thomas dahil lilipat na ito sa Japan para sa bagong trabaho. Binanggit niya ang kanyang bagong kumpanya at napagtanto ni Charlotte na ginawa ito ni Owen para makuha niya ang bata. Pagkatapos ay sumama siya sa team upang tingnan muli ang mga letre gamit ang bagong painting. Nabuo nila ang salitang Wicked at dahil sa pangungusap na 6-in-1 ay napagpasyahan nilang tumutukoy ito sa Wicked Bible. Iyon ay isang maling pagkakalimbag ng King James Bible noong 1631 na naglalaman ng utos na thou shalt commit adultery sa halip na thou shalt not commit adultery. Inisip ng team kung hindi ba yun pagkakamali at ang maling pagkakalimbag ay sadyang ginawa upang markahan ng mga partikular na Biblia na may mga pahiwatig sa paghahanap ng fountain. Lahat ng mga Bibliang iyon ay sinira maliban sa isa. Biglang pumasok si Jamal at ang kanyang mga opisyal sa silid upang arestuhin ang magkapatid, gayunpaman naantala sila sa pagdating ni Kazem at ang kanyang mga tauhan na tinutukan ng lahat ng baril. Nag-alok ng deal si Locke, maaaring makuha ni Kazem siya at ang lahat ng painting kung papayagan itong makaalis ang kanyang team. Pumayag si Kazem at lumabas ng silid si Charlotte kasama ang iba. Pagkatapos ay nagkunwari si Locke na kukunin ang mga painting pero sa halip ay nagpatugtog siya ng musika at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Ang distraksyon ito ay nagbigay daan sa mga pulis na atakihin ng mga kriminal na nagpasimula ng isang malaking bakbakan. Maya-maya ay humantong ang mga suntukan sa barilan at nasira ang kotse ni Locke.
Sa gitna ng kaguluhan, palihim na umikot si Locke at lumabas sa likurang pinto kung saan sinundo siya ng kanyang team sa isang bangka. Nagpatuloy ang labanan at sa huli ay nanalo ang mga pulis. Tiningnan ni Jamal ang computer at napansin ang quote mula sa Wicked Bible. Pagkalipas ng ilang panahon, si Locke ay nasa isang disyerto kung saan nakakita siya ng isang baso ng kumikinang na likido. Nang uminom siya ng kaunti, sina Charlotte at Thomas ay nagsimulang tumanda ng napakabilis. Isang boses ang nagsabing huwag uminom at nabitawan ni Locke ang baso. Nang mabasag ito, nagising siya sa isang eroplano. Ang team ay nasa isang flight patungong Austria kung nasaan ang huling Wicked Bible at sumama na si Thomas sa pakikipagsapalaran. Pagkalipas sa Austrian National Library, pinayagang makapasok sina Luke, Charlotte at Deb salamat sa malaking donasyon ni Owen. Kasalukuyang kasama ni Thomas ang biolaner sa isang restaurant at sinasagot ang lahat ng tanong ng bata tungkol sa buhay mayaman. Tiningnan ng tatlo ang Biblia sa isang lihim na silid kung saan sinabi sa kanila ng librarian ang tungkol sa ikalawang maling pagkakalimbag na may kasamang malaswang salita. Samantala, nagbabantay sa labas si Murphy at nakitang dumating si Esme kasama ang kanyang mga tauhan kaya binalaan niya ang iba. Lumabas si Locke upang harapin si Esme at pagkatapos ng kaunting asaran, nagsimula silang maglaban gamit ang mga istante at props. Sinubukan siyang tulungan ng isa sa mga tauhan ni Esme pero mabilis itong binugbog ni Locke. Pagkatapos ay sinubukan ni Esme na tutukan siya ng baril at na-disarmahan siya ni Locke kaya sa halip ay gumamit siya ng lubad upang sakalin ito. Dahil nakatapak din siya sa lubad, itinulak siya ni Locke at iniwan siyang nakabitin sa chandelier. Sa pagbabalik ni Locke sa lihim na silid, ipinaalam sa kanya ni Murphy na hinarangan na ng mga lalaki ang lahat ng labasan kaya kailangan nilang gawin ang plan B. Pinatulog ng tatlo ang librarian gamit ang spray at ninakaw ang Biblia bago naglagay si Deb ng isang maliit na bomba sa sahig. Gumawa ito ng butas na nagbigay daan sa kanila na makatakas sa pamamagitan ng mga imbornal. Kasabay nito, sinubukan ng mga tauhan ni Esme na dukutin si Owen na madaling tinalo ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi nasasaktan si Thomas. Sa gabi, dumating si Jamal sa library at sinimulang i-track si Locke. Sa isang hotel, sinuri ng team ang Biblia at nakahanap ng isang malaking pattern ng mga paulit-ulit na digit sa gilding na gumagamit lamang ng mga numerong 1 hanggang 7. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang paraan para i-decode ito. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Charlotte na aalis na siya dahil nabalitaan niya ang nangyari kay Thomas at ayaw na niyang ilagay ito sa panganib. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Thomas kay Charlotte na mali ang paraan ng pagharap ng team sa problema. Agad na bumalik ang dalawa at sinabi ni Thomas sa team na ang mga digit ay hindi literal na mga numero, kinakatawan ng mga ito ang 7 pangunahing nota ng musika. Tinugtog niya ang isang kanta base sa code at sa isang mabilis na paghahanap sa internet ay nabunyag na ito ay ang Water in the Desert. Ang kantang ito ay napakatanda na kaya wala nang nakakaalam kung sino ang sumulat nito, ngunit binibigyang pugay nito ang 7 wonders ng sinaunang mundo. Minarkahan ng team ang 7 wonders sa mapa at ipinatong ang landas mula sa mga painting upang matuklasan na ang 2 landas ay magkatugma maliban sa Pyramids of Giza na nangangahulugang nandoon ang fountain. Naghanda silang maglakbay patungong Egypt at nakumbinsi ni Owen si Charlotte na sumama sa pamamagitan ng pangakong kukuha siya ng security. Nang gabing iyon, nanaginip muli si Locke tungkol sa maskara at sa pagkakataong ito ay isang kakaibang figura ang lumapit sa kanya. Nang hawakan nito ang buhangin, isang itim na sangkap ang nagsimulang kumalat at nilason si Locke. Sa sandaling iyon ay nagising siya at tinanong siya ni Charlotte kung gaano karami ang alam niya tungkol kay Owen. Nangako si Locke na mabuting tao ito pero nag-aalala siya na baka gusto nitong mahanap ang fountain para ibenta. Samantala sa Vatican, binigyan ng pinuno ng mga tagapangalaga si Esme ng isang espesyal na susi upang pigilan ng sino man na uminom mula sa fountain. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang team sa Egypt. Ipinakita ni Locke kay Thomas ang ilang advanced scans sa mga pyramid na nagbunyag ng mga lihim na silid na hindi kailanman napasok hanggang ngayon. Sa pyramid, binabantayan ni Charlotte ang security team at nagtataka kung bakit napakarami nilang bag. Isang sikat na propesor ang nagbigay sa kanila ng tour sa pyramid pero hindi nito alam kung paano papasok sa mga lihim na silid. Nawawalan na ng pasensya si Owen at iniutos sa kanyang mga tauhan na magsimulang maghukay na nagbunyag na ang mga nasa bag nila ay mga tools at equipment pala. Nagprotesta ang propesor laban sa pagsira sa ganong kahalagang monumento ng kasaysayan ngunit pinalayas ito ng mga tauhan ni Owen. Nagprotesta rin si Charlotte at sinigawan siya ni Owen, ang pananalita nito ay naging mas malamig at kalkulado. Sa labas, dumating si Jamal at nakiusap na papasukin pero pinapalis siya ng mga gwardya. Bumalik si Jamal sa loob ng ilang minuto kasama ang maraming sasakyan ng pulis kaya nagpaputok ng baril ang security team at sinimulang pasabugin ang mga sasakyan. Nagtago ang mga nakaligtas at gumanti ng putok. Sa malapit, nagmamasid at naghihintay si Esme. Balik sa team, nakahanap sila ng lihim na daanan at tinawid ito upang tuluyang maabot ang espesyal na silid. Mayroong isang malaking istruktura na kailangang ilipat pero hindi sila sapat na malakas para itulak ito. Iniutos ni Owen sa kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang mga tools at laking gulat ni Charlotte nang mapansing may mga baril din sa kanilang mga bag.
Hindi rin gumana ang mga tools at gustong maglagay ni Owen ng mga pampasabog na parehong tinutulan ng magkapatid. Habang nagtatalo ang mga matatanda, nakahanap si Thomas ng isang sinaunang instrumento at sinimulan itong gamitin na nagbunyag ng isang sistema ng mga tubo sa silid na nagpapadala ng tunog at nakakaapekto sa istruktura. Sa tamang pagkakataon ay pinalo ni Charlotte ang gong at nayanig ang buong silid bago ang buhangin sa istruktura ay nagsimulang bumuo ng mga hugis. Gamit ang isang kamay lamang, nagagawa na ngayong ilipat ni Charlotte ang istruktura upang ilantad ang isang lift. Sumakay dito ang team at nagsimulang bumaba. Sa labas, nagpasya sina Murphy at Deb na sumobra na ang security team at ginulat sila mula sa likod upang mapatumba ang ilang lalaki. Sa kasamaang palad, nabaril si Deb sa braso at kailangang iligtas siya ni Murphy. Noong papatayin na sila ng isang gwardiya, sumingit si Esme at binugbog ang mga nakapaligid na tauhan. Mas maraming lalaki ang humabol sa kanya na may dalang baril kaya gumamit siya ng isang katawan bilang panangga habang gumaganti ng putok. Matapos matalo ang security team, nagkasundo sina Jamal at Esme na magtulungan at pumasok sila sa pyramid kung saan itinuloy nila ang pagbugbog o pagbaril sa lahat ng mga gwardyang nagbabantay sa nakabukas na istruktura. Nakahanap si Esme ng lubid sa bag para magamit nila sa pagbaba sa shaft ng lift. Sa ilalim ng lupa, huminto ang lift at ibinaba ang team sa isang corridor na may mga paradoxical na inscription sa mga dingding. Naabot nila ang isang dead end na may ukit ng Tree of Life kaya kumuha si Charlotte ng isang amber mula sa estatwa ng Diyos ang Sinonet at inilagay ito sa puno. Bumukas ang pader at pumasok sila sa isa pang silid para lamang malaman na nasa napakataas na lugar sila. Hinawakan ni Luke ang isang hiya sa isang ukit at naging sanhi ito ng paglabas ng maraming hagdan mula sa mga dingding. Bumaba sila sa mga hagdan at naabot ang lupa kung saan biglang bumukas ang isang maliit na butas upang ilantad ang mas marami pang hagdan at isa pang silid. Mayroong isang maliit na puddle ng tubig sa gitna na tila ang Fountain of Youth. Ipinaalala ni Charlotte sa lahat ang mga babala sa mga dingding. Kung ang isang tao ay hindi handang tumanggap ng pagpapala, isang sumpa ang matatanggap nila sa halip. Gusto ni Owen na maunang uminom si Luke at naging agresibo kaya nahulaan ni Charlotte na hindi talaga ito mamamatay. Isang napakamalamig na Owen ang nagkumpirma na pumunta siya para sa fountain upang ibenta ito mamaya at itinuloy ang pagbaril kay Luke sa braso na nag-iwan dito ng walang choice kundi uminom. Sa sandaling hawakan ni Luke ang puddle, nagsimulang mapuno ng tubig ang silid upang maging isang tunay na fountain. Pumatak ang dugo mula sa sugat ni Luke at pinalibutan siya ng tubig upang iangat siya. Nagsimulang kuminang ang kanyang mga kamay at nakita ni Luke ang mas batang bersyon ng kanyang sarili sa mga ito. Gayunpaman, nang iinom na siya ay nakita rin niya sina Charlotte at Thomas na tumatanda ng mabilis. Pinili niyang huwag uminom upang protektahan ang kanyang pamilya at pinaghiwalay ang kanyang mga kamay kaya ginantimpalaan siya ng tubig sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang sugat. Isang galit na Owen ang sumubukang barilin siyang muli ngunit pinrotektahan ng tubig si Luke bago siya marahang ibinaba. Pagkatapos ay nagpatak din si Owen ng kanyang dugo sa fountain. Habang nagsisimulang palibutan siya ng tubig, ginamit ni Esme ang susi sa isang pader habang inaalala ang ipinaliwanag ng pinuno. Kung ang isang taong mapagmahal ang iinom ng tubig, pagkakalooban sila ng walang hanggang kabataan bilang kapalit ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kung ang isang tao na sarili lang ang mahal ang iinom, uubusin ng fountain ang sariling buhay ng taong yon. Uminom si Owen at agad na tumanda habang sumisigaw sa hindi matiis na sakit. Habang nagwawala ang tubig sa paligid nito, pinalo ni Esme ang isang bagong gong at lahat ng pinto ay nagsimulang magsara. Ang butas sa lupa ay ganoon din ang ginawa kaya nagmadali ang team paakyat sa hagdan at iniwan si Owen para mamatay sa tubig. Sa kanilang pag-akyat, nadulas ang bodyguard ni Owen at nahulog tungo sa kanyang kamatayan. Nadulas din si Luke at kailangang tulungan siya ni Esme para makabalik sa itaas. Nagsasara na rin ang mga koridor kaya kailangan nilang iwasan ng maraming mga sagabal upang makalabas. Kapag ang lahat ay nasa labas na, kailangang aminin ni Jamal na ang totoong kriminal sa likod ng lahat ay si Owen. Inamin ni Esme na humanga siya sa malakas na determinasyon ni Luke at hinalikan siya sa pisngi habang nagpapaalam. Gusto ng magkapatid na pumunta sa isang bagong pakikipagsapalaran at sinabi ni Thomas na mayroon siyang ideya. Subukan mo rin panoorin ang ibang video sa channel na to at huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa panonood!